Ito, aminin ko na po sa inyo, guys. Nung isang gabi, may kausap na ako na malapit kay Makagago. Malapit kay Makagago, ini-invite tayo ron. Ini-invite tayo. At ito na rin, aaminin ko na rin sa inyo. About Norman Mangosin, total tinatanong nyo na rin ako dyan. Kung anong komento ko. Simple lang ang masasabi ko about dyan sa awayan ni Makagago at ni Norman Mangosin or alias Francis Leo Marcos. Sa akin, nung pakikipag-usap doon, ang sabi ko, manggagaling ako ng Baguio City, babiyahe ako ng Laguna, tapos wala naman ako mahihita, humingi ako ng TF. Okay? Humingi ako ng TF. Pero, nung so kami nagkausap? Saturday? Yeah, I think Saturday night. Yung tinawagan ako, sige, deal ako. Basta't bayaran nyo ang oras ko doon pagpunta dyan. Mga ganon. But now, nung paggising ko nung Sunday morning, napagtanto ko na hindi na ako tumuloy. Hindi na ako tumuloy doon sa interview kay Makagago. And then, ito ang dahilan ko kung ba't ayoko na lang tumuloy. Total, mahaba na yung awayan nilang dalawa. Di ba? Mahaba na ang awayan nila, mahaba na yung issue nila, nakapagsalita na yung mga ibang vlogger, sila Erwin or Romy Diaz, nagsalita na rin si Mac Pablo, na kaibigan ko, lahat naman yan kaibigan ko. Now, humaba na lang humaba ang awayan. Ako naman, sinasabi ko, how many times sa vlog ko, hindi ako nagmo-monetize. Hindi ko hinahabol ang viewer sa aking live. Mag-unfollow kayo, mag-unsubscribe kayo, wala akong pakialam. But this time, si FLM, ito po ikikwento ko na rin din sa inyo. Naging magkakilala kami, personal, ni Francis Leo Marcos. Personal. But, yung ikwinento ko doon, kung ano man ang kwento ko, doon sa tao ni Makagago, ikikwento ko rin sa inyo. Una nga, nakilala ko si Francis Leo Marcos, I think 2017, yung isang retired na general na PNP, retired general, na kaibigan ko na pumanaw na si retired General Francisco Balagtas. Na kung saan, retirement ceremony na ginanap sa Camp Crame, sa Aguirre Hall, nandoon siya, nilapitan ako ni Francis Leo Marcos. Ito po, totoo po ito sabihin ko, walang dagdag, walang halo. Nilapitan ako ni Francis Leo Marcos doon, nagpakilala siya na siya si Francis Leo Marcos, and then, follower ko daw siya. Nakipagkamay, nakipagkaibigan, normal, nakipagpalitan siya ng number sa akin. After nun, umiikot na si General Balagtas para magpasalamat, makipagkamay sa mga bisita niya na invited niya. Nung time na yon, biglang lumapit uli si FLM. Ang sabi niya, pare, si Ninyo, kaibigan ko na to ngayon. Magkakilala pala kayo ni Ninyo. Sabing gano'n ni FLM. Now, kinausap ako ni General Balagtas nung pagkatapos na nandoon siya. After nun, winarningan ako. Sinabihan ako ni General Balagtas, Ninyo, alam ko kahit na may pagkaisip bata ka, maganda ng word na binanggit sa akin ni General Balagtas, na kahit ikaw ay iba ang utak mo, mga ganon, alam ko matalino ka Ninyo. Mag-ingat ka sa kaibigan natin. Yun ang pagkakasabing word sa akin ni General Balagtas. Nung sinabi niyang ganon na salita, hindi ko alam kung sinong pinatutungko yun ni General Balagtas. Na, o Ninyo, mag-ingat ka sa kaibigan natin. Wala akong ideya kung anong ibig sabihin niya. Now, after nung event na yon, mga 3 days, doon na tumawag si Francis Leo Marcos. Tumawag na sa akin si FLM or Norman Mangosin.
Una, inaya niya ako na mag-lunch sa somewhere in Sopotel or Diamond. O, baka, hindi ko na matandaan yung hotel na pinuntan. Pero hindi ako sumipot. Ito aminin ko sa inyo guys ha. Nung inaaya niya ako doon, meron siyang gustong ipakiusap sa akin, na-erekta ko siya kay dating sekretary, Bongo, at ngayon ay Senator Bongo na. Now, doon ko napagtanto yung sinasabi ni General Balagtas na mag-ingat ka sa kaibigan natin ninyo. Doon, napag-isip-isip ko na may hinihingi ng pabor sa akin. Si FLM na ilapit ko siya sa mga ibang higher official. Doon, another topic na naman, one time, in-invite niya nga ako, naikwento ko rin naman ito sa mga dating vlog na against kay FLM na in-invite niya ako doon sa isang asyenda niya daw kuno, somewhere in Pagudpod, Ilocos Norte. Nung ini-invite niya ako doon, nagkataon, kaibigan ko yung mayor doon, na ang pangalan, Ferdinand Sale. Kaibigan ko. Si ex-mayor Ferdinand Sale. I don't know kung mayor pa rin ba siya ngayon. Nung binerify ko kay Mayor Sale, Mayor, pupunta po ako sa area mo sa Pagudpod. In-invite ako ni FLM. Sabi kong ganun. Sa asyenda niya. After nun, tinawanan ako ni Mayor Sale. Sabi niya, ninyo, walang asyenda rito sa Ilocos Norte. Dito sa lugar ko, walang asyenda. At yung sinasabi mong Francis Leo Marcos, hindi taga rito yan. Pumupunta yan dito, namumonitor namin, may mga kasamang Chinese. Yun ang pagkakakwento sa akin ni ex-mayor Ferdinand Sale. Kaya nung sinabi niya sa akin yun, alam niyo ang ginagawa ko kay FLM noong mga panahon na yun, nilalaro ko lang din siya. Nilalaro. Sabi ko, FLM, Francis, okay na, naparating ko na kay Bongo. Naparating ko na kay Secretary yung mga gusto mong pabor. Ganun ang sinasabi ko sa kanya. Pero ang ginagawa ko, alam nyo, kilala nyo si FLM, di ba? Na mambubudol. Di ba? Yun ang pagkakakilala nyo, mambubudol si FLM. Scammer. Ang style ko sa kanya, magbibideo call ako kay FLM. Francis, itong gaganyan ako. Nandito ko. Senator Boss, siya po si FLM, kaibigan po natin yan, boss. Ito po siya. Igaganyan ko yan. Papakita ko kay FLM, nakasama ko talaga si Bongo. Ngayon, ang pagkakakala ni Francis, lahat ng inilalapit niya sa akin, na inilalapit ko kuno sa mga opisyal nung panahon ni dating Pangulong Duterte, ang akala niya, talagang idinidiga ko. Hindi niya alam, puro ko lang siya pinagloloko. Sa madaling salita, pangit gamitin ng salita, na ini-scam ko din siya. Ini-scam ko din siya. Pero, lahat ng mga binibigay niyang pera sa akin na hinihingi ko, na ibibigay niya. Sa madaling salita, wala pong naging pakinabang sa akin si FLM. Walang pakinabang. Yun ang totoo. May pagkakataon pa na kinausap niya ako, ninyo ganito, sinadya ko niyan. Kung meron kayo mapapansin, may mga picture kami ni FLM na kumakain kami sa isang restaurant na nakasakubo kami noon sa Tanay Rizal po yun. Pinuntahan niya akong personal doon. Pinuntahan niya pa ako. Doon sa nangyari naman doon, kaibigan ko ito, si Kote. Kaibigan ko si Kote. Meron akong kaibigan na may farm ng mga manok na taga Antipolo City. Yung farm ng manok na may-ari nun ay matali ko rin kaibigan. Naging kadikit ko na kaya lang, I don't know kung Duterte pa rin ba siya. Ikikwento ko to sa inyo. Sinabihan ako ni FLM, ninyo maraming manok dito sa Tanay. Baka pwede tayong makadiskarte ng manok. Makakabili ako ng manok, ng mga magagandang klaseng manok, pampanabong. Ito na, ikikwento ko rin sa inyo. Kahit kunin na lang to ni Makagago. Ito na lang ang kunin niya. Sinama ko si FLM doon sa isang farm ng manukan na kaibigan ko
Ang sinakyan namin ata nun, Mustang na kotse. Mustang. Nung unang sakay ko sa kotse niya, kinabahan ako. Bakit po? Meron siyang mahabang baril na dala-dala na BB Armalite. At meron siyang 45 na dalang baril. Maliban sa 45 at sa isang BB Armalite, siya at yung isang driver dati ni FLM ang nagmamaneho. Bali dalaw silang magkasama. Pangatlo na ako nun. Nung sinama ko na kay Koti sa Antipolo, sige, kwento-kwento. Ang pagkakaalam ko sa kanya, pinsan siya ni Pangulong Marcos, pinakilala ko siya kay Koti. Naniwala din si Koti na magpinsan nga at naniwala din si Koti na gano'n. Ito na, kung di ako nagkakamali, kumuha siya ng 3 manok doon. 3 manok na